Punta tayo dito sa tanong ni Brother Patrick Gonzales. Ayan. Kung ang faith, grace, at salvation ay dapat na mahalagang doctrines at fundamental beliefs, siya pang naging complicated at bahaging stand ang nangyari sa church na nakakatisod ng pananampalataya. Yan po. Si Brother Patrick ay hindi pa to Adventist, kaya lang observer siya. Pero ang kagandahan sa kanya ay naunawaan niya ng malinaw ang doktrina ng Seventh Adventist. At nararamdaman niya po mga kapatid yung kalituhan at naitatanong niya itong bagay na ito. At meron pa siyang isang sinabi rito, bagaman ito'y naitanong niya na rin doon sa Hope Channel, pero basahin lang ulit natin dito. Ano po ang tunay na meaning ng righteous by faith? Ibig sabihin righteousness by faith. At kung may bahagi ba or wala ang tao sa kanyang salvation. Hati-hati po kasi ang stand ng mga layman, ibang pastor patungkol sa usaping ito. Ayan, tapos sa kanya idinugtong po ito. Ito pong salvation, mahalagang doktrina sa fundamental beliefs. At siya pang naging complicated at bahaging stand ng nangyari sa church na nakakatisod ng mananampalataya. Brother Patrick, huwag ho kayong matitisod, no? Kasi hindi po nangangahulugan na ang church ay mali kasi merong hati-hati na paniniwala. Ang pinakamahalaga po para hindi kayo malito ay papakinggan po ninyo yung nagbabatay sa fundamental beliefs. Kasi kung makikita po ninyo, yung mga hindi po namin kapariho ay hindi po fundamental beliefs ang ginagamit. Kadalasan po doon ay writings ni Ellen White. Kahit kailan ay hindi po ginamit bilang fundamental beliefs ang writings ni Ellen White. Yan po ay mga payo. At wala rin pong salungat sa payo ni Mrs. White doon sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Minsan may mga kumukuha para suportahan yung stand nila, lalo na yung sagot namin ni Brother Gomer doon sa tanong doon sa Olongapo, kung may gagawin ba tayo o ano ang ating bahagi. Napakaganda na po yung sagot namin doon. Pero nakita ko po doon na mayroong nagpo-post ng quotation ni Mrs. White. Hindi naman salungat sa amin kasi hindi naman namin sinabing wala tayong gagawin. Ang sabi lang namin, yung ginagawa natin, wag natin ipagmalaki. So hanggat wala po kayong naririnig sa amin na wala kaming gagawin o wala tayong gagawin, ay wala pong problema. Ang nagiging kaibahan lang doon ay gusto nila na itaas ang kanilang ginagawa at gusto nilang ang kininak kanila yon. Kami naman, ayaw namin. Mas gusto namin sabihin na nagawa namin yun dahil kay Kristo. At wala kaming sinasabing wala tayong gagawin kasi binibigyan po ng konklusyon. At nakikita po ninyo, lagi kaming nagbabase sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. At mamaya-maya ay magbabasa ulit tayo, kapatid. Pero, mahalata mo kaagad kasi yung binabasa namin, hindi na binabasa. Manapakukuha po sila ng ikukontra doon sa aming binasa. At ang ikukontra nila, hindi po fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Mapapansin niyo po yon. Kapag kumuha ng quotation, hindi fundamental beliefs. At yung ginamit ay hindi naman fundamental beliefs, ay hindi po yan ang stand ng church. Ganun lang po kadali mga kapatid na malaman. Actually, para hindi po kayo panghinaan ng loob o matisod o ma-discourage, ay nakahula na po yan sa Biblia. At tingnan po ninyo yung na mababasa natin sa Gawa 20, 29 hanggang 30. Meron na pong sinasabi mismo kung ano ang mangyayari sa iglesia ng Panginoon. Simulan natin sa 28. Kasi ito po yung tunay na iglesia. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng mga Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tapos sa 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lubo na hindi magpapatawad sa kawan. 30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kung pag-aralan po natin yung bayan ng Diyos, ito ay sinabi po ito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kung yung pag-aralan yung history ng bayan ng Diyos, ay totoong nangyari ito sa malawakang karanasan. Kung titingnan natin yung mas malawak na perspective, ay talagang naglitawan po yung mga huwad na mga ngaral. At kung titingnan po natin yung Revelation, yung 7 iglesia sa Apokalipsis, yung 7 churches, actually, isang church lang yon. Meron lang talagang literal na mga lugar. Basahin nga natin
natin muna yung 1:11 ng Apokalipsis para mabigyan ko lang po kayo ng idea na kahit noon ay meron po talagang aral na hindi pinagkaisahan na lumilitaw sa church. Ayan, nasabi po dito na nagsasabi ang yung nakikita ay isulat mo sa isang aklat at yung ipadala sa 7 iglesia sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia at Laodicea. Sa pag-aaral po ng prophecy, bagaman meron po talagang aktual na lugar ng Efeso, ng Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes at Philadelphia, mga totoong pinadalhan ito ng mga sulat. Pero pagdating po sa tinatawag pong prophetic church na ito, ay iisa pong iglesia lang ito na may iba't ibang karanasan sa iba't ibang yugto ng panahon. Bakit ko sinasabi po ito? Kasi po dito sa chapter 2 ng Revelation, chapter 2 sa verse 18. Ito po'y Thyatira, no? At ang anghels ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Tapos sa 19, sabi po dyan sa verse 19, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang inyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis. At ang inyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Pagdating sa verse 20, ito na. Datapwat meron akong laban sa iyo na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo na at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihayain sa mga Diyos-Diyosan. So nakikita ho natin dito, yung iglesia na yan ay meron pong nakapasok na aral o turo ni Jezebel. Sa Old Testament kasi, talagang nakiapid sila sa mga Diyos-Diyusan, spiritual fornication. Ito po ay false teaching, mga kapatid. At kaya nga, hindi lang po yan mga kapatid, kundi pati yung aral ni Balaam, chapter 2 verse 14, ay nandoon din. So, ito naman po mga kapatid ay tungkol sa iglesia sa Pergamo. 12 muna. Sabi na po dyan, at sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo ang mga bagay na ito, ay sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. 13, nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatwid bagay sa ginaroroonan ng luklukan ni Satanas. At iniingatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo kinaila ang aking panampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. So napakaganda po ng sinasabi sa iglesia sa Pergamo. Pero pagdating sa 14, yung napakaayos na church, dapat meron akong ibang bagay laban sa iyo, sapagkat mayroon kadiyang ilan na nangahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katitisoran sa harap ng mga anak na Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at makiapin. Sa madaling salita, huwag tayong magtaka mga kapatid kung sa church meron pong mga ibang doktrina. As long as na tayo ay nagbabase sa ating fundamental beliefs mga kapatid, safe po tayo. Pag lumabas po tayo sa fundamental beliefs ng Adventist, ayan na. Kasi ito pong aral ni Jezebel at ni Balaam ay magkahalintulad po ito. Ano bang nangyari kay Balaam mga kapatid? Si Balaam ay propeta ng Diyos na gustong suhulan ni Balak para sumpain ang Israel. Subalit pinagbilinan po siya ng Diyos na huwag niyang gagawin at meron pong mga salita na ibinigay ang Diyos kay Balaam. Kaya na nang sabihin na ito ni Balaam kay Balak ay naiba na bago. Ibig sabihin ito, natitwist na po yung truth, napipilipit na po yung katotohanan. Yung sinabi mismo ng Diyos ay hindi yun ang sinabi ni Balaam. Sa madaling salita, sa ating iglesia ngayon, sapagkat tayo'y bahagi nitong 7 churches, nandun tayo sa Laodicea, ay meron din pong mga lalabas talaga na doktrina na hindi po opisyal na turo ng iglesia. Alam naman natin na itong church na to ay ito yung tunay na bayan ng Diyos, kinasihan ng Diyos. So narito po ang mga kaloob. Sabi po doon sa atin sa Efeso 4:11, ganito, basahin nga natin po ito. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang mga iba'y propeta, mga ibingalista, ang mga iba'y pastor at mga guro.
So, ito po'y ipinagkaloob sa iglesia. Pansinin niyo po ngayon, hindi na po pinaniniwalaan yung mga pastor ng ilang mga layman. Ang gusto po nila, sila na yung paniwalaan. Pero ang ipinagkaloob sa iglesia, mga pastor at mga guro, evangelista. So, nakita po ninyo ngayon kung paano po laitin at tulig sa inyong mga pastor. Yan ho ay nasa hula, mga kapatid. Kaya nga, simple lang, Brother Patrick, ganito lang. Pag nakinig ka, pag gumagamit ng fundamental beliefs ng Seventh Adventist, ay yun. Basta tamang explanation, ha? Yung ating pong pinagsasaligan ng panampalataya tungkol sa kaligtasan, dapat dun. Kasi yan po ang inapruban, yan po ang napag-usapan, yan po ang napag-mitingan, pinagkasunduan po yan. Pag lumabas ka po dyan, kahit ano pong sabihin yan, huwag mong i-entertain. Hindi po atin yan, kapatid. Kaya nga sa Pergamo, sa Smyrna, meron na silang mga aral na nakikita ang Panginoon, meron talaga sa tunay na iglesia. Kaya, yung sabi mong nakakatisod, huwag ka matisod kasi normal yan. Kasi itong church na to, talagang binabaka po ito ng kaaway. Ano? Kapatid, sige, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson, at kay Brother Patrick. Shout out sa iyo, kapatid. So, dito sa sinasabi niya, Brother Johnson, na natitisod siya dahil sa bahagi. Well, kung titingnan po natin, mga kapatid, ito nga yung lagi ko sinasabi, Brother Johnson, doon sa magkabilang panig. Kasi nga, lagi nilang sinasabi na, aywan ko, kasi nga, mayroong nakita akong post na walang gagawin or mayroong daw nagtuturo na wag daw tumigil sa pagkakasala. So far, wala pa naman talaga akong nakikita or naririnig na kahit sino namang mangangaral, Brother Johnson, na nagturo na, magpatuloy kayo sa pagkakasala. Wala namang ganon, Brother Johnson. Wala akong narinig na ganon. At ganon din doon sa termino na wala tayong gagawin para maligtas. Ay ako po mismo, mga kapatid, ay hindi po ako naniniwala doon na wala tayong gagawin. Kasi nga ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi mismo na mayroon tayong gagawin. Okay? Yun lang dapat nating maintindihan. Kaya lang, ang problema nga kasi, ang ating Panginoon din ang nagsabi na kung kayo'y wala sa akin, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So nakikita po ninyo yung parang magkakontra yun, Brother Johnson. Tama. Di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, ito ang gawin mo. And then tapos sasabihin niya, kung hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. So ano solusyon doon? Simple lang. Di ba? Sumampalataya ka kay Kristo. Ganun lang yun. Yun po ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. Yun ang salvation. Okay? Yun ang, doon nag-uumpisa ang kaligtasan, yung ating pagsampalataya sa ating Panginoon. Kasi doon mag-uumpisa yung power natin para yung dapat nating gawin ay talagang magawa natin. Kasi kung magagawa natin yun sa sarili natin, ayun, pwede mong sabihin na may gagawin tayo. Kaso nga, ang problema, yung dapat nating gawin, hindi nga naman natin magawa sa ating sarili. So, aasa din tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Wala namang iba. Ang kabaliktaran kasi nito, Brother Johnson, ay ganito. Mayroon kasing paniniwala na basta naniwala ka na kay Kristo, kahit na lumabag ka sa utos, ligtas ka pa rin. Ay wala hong itinuturo ang Seventh-day Adventist na ganyan. Wala. Mga kapatid. Yan ang dapat nating tandaan. Wala po sa ating fundamental beliefs yan. Okay? Kundi ang itinuturo ng ating fundamental beliefs, yung tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon, ay makikita yung ebidensya na talagang siya ay sumasampalataya. At ano yung ebidensya na yon? Of course, yun yung mga mabubuting gawa. Yun yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi hindi mo naman po pwede sabihin, Brother Johnson, na sumasampalataya pero hindi naman tumitigil sa pagkakasala niya. Patuloy pa rin siya doon sa kanyang kung ano man yung dati niya. So hindi ho ganun ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga, ang salvation may proseso. Ano ba ang proseso ng salvation? Okay? Of course, kasama dyan ang pagsisisi. Pag pinag-aralan po natin ang pagsisisi, hindi rin sarili ng tao yan. Kasi nga, maliwanag sa Biblia
Ang sabi doon sa Roma 2, ang talata 4. Tingnan po ninyo. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So, kung wala yung banal na espiritu na isusugo ng Diyos upang i-convict ang isang tao, ay wala, hindi siya magkakaroon ng kakayanan na magsisi. Kaya nga magtataka ka doon sa ibang mga tao, bakit ganun katitigas yung mga puso? Kasi ayaw nilang magsisi. So yun ang proseso dyan. So yung bang pagsisisi, kaya natin sa sarili natin? Hindi natin magagawa yun, mga kapatid. Kaya nga yung mga brother Diyos, minsan may nakakausap ako, halimbawa yung mga tumalikod sa pananampalataya. Ang lagi nilang sinasabi, sa kanan sila magsisisi pagka nakita nilang malapit na. Na para bagang yung kakayahan para magsisi ay nasa kanila. Ano po? Hindi po. Pati yung pagsisisi pala, yan po pala ibiyaya ng ating Panginoon. Basahin natin yung Gawa 5. Ang talata ay 31. Sabi ni Apostol Pedro sa talatang yan, siya ay pinadakila ng Diyos, ang ating Panginoon, ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. So, dito po nag-uumpisa yung tinatawag na pag-aaring ganap. Pag ikaw ay nagsisi dahil sa conviction ng Holy Spirit, ibig sabihin, gawain ng Diyos yun. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang isang tao ay magbalik loob sa Kanya. Kasi kung hindi gagawa ang banal na espiritu sa puso ng isang tao, hindi ho niya kayang magsisi sa sarili niya. Okay? Ngayon, pag ang isang tao ay nag-response, tumugon do sa panawagan ng banal na espiritu, maramdaman niya yung pagsisisi, yung remorse do sa kanyang nagawang pagkakasala, no? Ang sabi doon sa 2:38 diyan sa Gawa. Tingnan po ninyo yung sinabi diyan. Gawa 2. Gawa 2. Yan. O, at sa 37 muna siguro. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso. Ang ibig sabihin sa pangangaral, pag nangaral ng salita ng Diyos, ang banal na espiritu ay gumagawa sa puso ng tao at doon nararamdaman ng mga tao yung pagtawag ng Diyos sa kanila. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, doon sa proseso talaga ng kaligtasan ay hindi ho nagpapabaya ang ating Panginoon. Yung proseso ng kaligtasan, hindi niya, tapos ko nang ginawa yung ginawa ko, kayo naman, bahala na kayo. Hindi po ganun. Okay? Nasaktan ang kanilang puso at sinabi lang kay Pedro, mga kapatid, anong gagawin namin? O nakita po ninyo, anong gagawin namin? Kung ang sagot dyan ay wala kayong gagawin, pwede ba naman yon? Hindi po pwede. Di ho ba mga kapatid? Kasi nga, ang tanong dyan, anong gagawin namin? Anong sagot ni Apostol Pedro? Wala kayong gagawin. Ganun ba? Kaya nga, hindi po pwedeng ganung style ng pangangaral. Kasi nga, makaka-confuse po yan doon sa mga nakikinig. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 38, sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito nag-uumpisa yung justification o yung tinatawag na pag-aaring ganap ng Diyos sa mga taong nagkasala. Alam niyo yung justification, anong dalawang proseso po yan? Hindi lamang po yan basta pagpapatawad ng kasalanan para maintindihan po natin. Ang justification po ay mula sa isang estado ng kalagayan mo, kaaway ka ng Diyos.
Tandaan po natin ang kalagayan ng tao, kaaway ng Diyos, 1.21 ng Kolosas. Ang kalagayan ng tao, nahiwalay sa Diyos. 59.2 ni Isaias. Okay? Noong siya'y iaring ganap ng Diyos, hindi lamang siya pinatawad ng Diyos, kundi ano? Kundi yung sa pagiging kaaway niya, ay naging anak siya ng Diyos. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Kasi kung ang pagkaintindi po natin sa justification ay pagpapatawad lang ng kasalanan, hindi po ganun lang yon. Yung justification ng Diyos ay nagkakaroon tayong muli ng tamang relasyon sa ating Panginoon. By the way, yung ibig sabihin ng righteousness, no? Ang ibig sabihin po ng righteousness, yan po yung tamang relationship sa Diyos. Kaya nga dito sa fundamental beliefs, maliwanag po ito. Babasahin ko lang. Sabi niya, through justification by faith in Christ, His righteousness. Ano yung righteousness ni Jesus Christ? Ito yung relasyon niya sa Ama. Ito yung tamang relationship niya sa Ama. Bakit? Kasi nga, nagpasakop siya sa Ama. His righteousness is imputed to us. And then sabi niya, we are right with God. Ang ibig sabihin, nung tayo ay iaring ganap ng Diyos, hindi lamang niya pinatawad yung ating mga kasalanan, kundi tinanggap din niya tayo bilang kanyang anak. Ang ibig sabihin, nagkaroon tayo ng muling kaugnayan sa Diyos, na reconcile yung relationship na nawala, na ibalik. Nakita po ba ninyo ang ibig sabihin nun? Yun po yung salvation. At dahil ikaw ay anak na, ibig sabihin, yung privilege ng pagiging anak ng Diyos, title ka na. Kaya nga yung justification, sang-ayon sa ating fundamental beliefs, is a title to heaven. Ang ibig sabihin, mula doon sa kalagayan na ikaw ay condemned, hindi ka na condemned. May title ka na uli sa heaven. At ang susunod dyan, yung fitness, which is sanctification. Okay? Doon sa sanctification, doon magbubunga yung justification na ginawa ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, yung right relationship mo sa Diyos, dapat yun ay makita sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nga, na medyo ano lang yan, Brother Johnson, ang nangyayari lang dyan di ko maintindihan kung ano yung mga idea na lumalabas, pero ang iniiwasan lang natin dito, ang bottom line ng iniiwasan natin dito, mga kapatid, ay yung kaisipan, yung kaisipan na anuman yung ating ginagawa. Okay, ito yung gusto nating mabura sa kaisipan ng bawat isa. Na anuman yung ating ginagawa, ito ay bibigyan natin ng merit para sa kaligtasan natin. Yun po yung magiging mali po doon. Kasi kung titingnan mo, yung mga nagsasabi na walang gagawin, kung mayroon man kung mayroon man, at yung mga nagsasabi namang may gagawin, pareho lang naman ng ginagawa, Brother Johnson Naman. Diba? Ngayon, kung ang magsasabi na walang gagawin ay lumalabag na sa utos. Yun. Diba? Wala na yung utos. Wag nang sundin yan. Oo. Iba po yun. Yun. Hindi po yun ang stand nun. Iba yun, mga kapatid. Kaya nga, dito sa Seventh-day Adventist, tinatayuan natin, mga kapatid, na ang tunay na inaring ganap o ang tunay na nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, yan po ay nagbubunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi po nakita yan, ang ibig sabihin, yung kanyang relasyon sa Diyos ay hindi ho totoo, Brother Johnson. Kasi pwede naman nating pikiin yun Kaso, hindi nga natin mapipiki kasi lumalabas, nakikita sa buhay ng tao. Yan po yung dapat nating maintindihan, Brother Johnson. Yan, thank you. Gusto ko pong back-upan ng mga
talata at nung ating fundamental beliefs, mga kapatid, yung mga binanggit ni Brother Gomer. Napakaganda ng mga halimbawa na kanyang ginamit. Kaya nga, sa mga kapatid na nalilito din, ganito lang po, napakadali lang po ninyong malaman kung sino ang dapat ninyong paniwalaan. Pagka yung gagamitin po namin o ginagamit namin mga referensya sa fundamental beliefs ay hindi naman pinaliwanag, manapay kumuha lang ng mga sulat ni Mrs. White para tapalan, kontrahin, alam nyo na pang ibig sabihin. Kasi hindi po sulat ni Mrs. White yung ating fundamental beliefs. Kaya nga tuloy yung mga nagko-comment ng mga una natin, ayan kasi ang doktrina nyo galing kay Ellen White. Hindi po galing kay Ellen White yung aming doktrina, mga kapatid. Yung pong kumukontra sa amin, hindi ko na kailangan pangalanan, yun, ang talagang puro Ellen White talaga siya. Kang problema, hindi naman yan ang pinagbutuhan. Kasi si Ellen White, ayaw niya na ang kanyang sulat ng gawing doktrina. Gusto niya, Biblia eh. So ngayon, eto po mga kapatid, ganito lang. Kapag may narinig na kayo sa amin na sinabi namin na huwag tumigil sa kasalanan, ibig sabihin, doon lamang magkakaroon ng bigat yung paulit-ulit na pinopost na bakit maraming ayaw sa stop sinning. Narinig ko yan eh, nakikita ko yan. Ang Diyos ang sinasabi, quotation, ganito, stop sinning. Ang tanong, sino ba ang tutol doon? Kung may narinig na po kayo sa amin na huwag tumigil sa pagkakasala, wag na kayong manood, wag na kayong maniwala sa amin. Pero kailanman, hindi namin sasabihin yun kasi nangangaral ho ako. O doon nga sa pangangaral ko nagkaroon ng problema yung aking paningin eh. Itinuturo ko po yan. Ang iwanan ang kasalanan. So ang problema, yung sinasabing you are barking in the wrong tree, ibig sabihin, parang binibigyan tayo ng hindi naman natin paniniwala sa magitan ng isang quotation, hindi naman natin paniniwala yon. Ngayon, kung may narinig na kayo sa amin na wala tayong gagawin, ayun, wag na kayong manood, wag na kayong maniwala sa amin. Ole ha, mga kapatid, wala ko kami sinasabi na wala tayong gagawin. Meron. Ang problema, paano natin magagawa yon? Mga kapatid, alam niyo po ang pagkakaiba lang namin, kung tutusin, halos pareho lang. Sabi nga, Brother Gomer, halos pareho lang eh. Pareho lang na ginagawa. Ang pagkakaiba lang po namin, ayaw namin itaas yung aming sarili. So, sa kanila, talagang inililitaw. Meron tayong cooperation, meron tayong ganito, meron tayong gagawin. So, itinataas nila sarili namin. Kami naman, ibinababa namin sarili namin kasi kahit may ginagawa tayo, kahit may ginagawa kami, ayaw namin yun i-credit sa amin. Ano pong basihan? Mga kapatid, eto, basahin natin yung Juan 15, 5 at 6. Paulit-ulit ko po ito pero dapat po natin ito maintindihan. Ganito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So, ito po'y ginamit ko nung ako ay nangangaral doon sa Palawan. Alam nyo, effective eh. Kasi, ang topic ko, Brother Gomer, ay law. 10 Commandments ang topic ko. Siyempre, pag nangangaral tayo ng ganyan, na iniisa-isa natin yung kauutos, marami sa mga audience dyan, lalo na pag dietary laws, Sabbath, iba pa, marami sa kanilang maninigative. Ako, parang hindi ko kaya. Gano'n naman talaga eh. Sa ikaw, uuna kang nakapakinig ng aral, maninigative ka, hindi. Brother Johnson, parang hindi ko pa kaya eh. Parang masasayang lang yung katotohanan na narinig ko. Hindi ko magagawa. So, ang ginawa kong approach ganito. Ito ang ginamit ko. Kung iniisip ninyo na hindi nyo kaya, naranasan din namin yan. Ang formula, tanggapin mo si Kristo. At makikita mo, pag nasa iyo na si Kristo, hindi ka na mahihirapan. Kasi, ang ginagawa ho ng iba,
parang ganito. Kasi nilalagyan ng part A, binalagyan ng bahagi yung tao para maligtas. Parang ang mayayari tuloy, pag nag-Bible study ka, kapatid, para mabautismohan kayo, kailangan mag-stop sinning muna kayo. Kapatid, para maging qualified kayo sa baptism, kailangan magilin muna kayo ng Sabat, kailangan huwag kayong kumain ng baboy, sumunod muna kayo 10 utos, para kayo mabautismuhan. Ganun ho ang mangyayari. Pero hindi ho natin hinihingi yun sa tao. Ang kailangan lang natin, tanggapin si Kristo. So, walang gawa doon. Wala. Ngayon, kung itong mga nagngangaral ng plus work, yan ba ang sinasabi ninyo sa isang tao? Nahirap ngang matanggap kasi nga iniisip na hindi nila kaya? Hindi ba ang formula, sabi ng Panginoon, tanggapin niyo ako kasi kung wala kayong magagawa. Ibig sabihin, hanggat hiwalay ka kay Kristo, wala kang magagawa. Kaya hindi mo sila pwedeng tukahan na subukin gawin mo nyo muna yan sundin mo muna, mangili muna kayo ng... Paano nila magagawa yan kung wala si Kristo sa kanila? Ibig sabihin, tanggapin nila si Kristo. Yun ang formula, sabi ng Panginoon, kumabit muna kayo sa akin. Kasi kung hindi kayo nakakabit sa akin, wala kayong magagawa. Alam nyo, itong sasabihin natin na ito, kukontrahin na naman to. Alam ko na po yung unang kukontrahin dito. Alam ko na, kabisado ko na. So, paano ba ang inaaral natin ang kaligtasan? Kay Kristo po. Kay Kristo po natin. Kasi, pagka tinanggap natin si Kristo, ang sabi po dun sa Philippians chapter 4, verse 13, na ilagay natin sa English, Tagalog, tapos English. Filipos 4.13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Okay na, malinaw naman yan yung Tagalog dyan, mga kapatid. So, ito yung formula na idinidiin namin. Hindi ko maintindihan, Brother Gomer, kung bakit pilit na itinataas ng mga ito ang sarili nila. Hindi, may effort tayo. Hindi na, paano yan? Ngayon, ito yung challenge natin. Hanapin nyo sa fundamental beliefs yung inyong sinasabi. Ang nangyayari, takbo kay Ellen White, takbo. Ayan, tatapalan na pagkadami-dami, pinagtahi-tahi na, talaga. Ang problema, isa lang ang sagot doon. Tinulungan nyo kami. Bakit? Hindi naman namin sinabing huwag gagawa O naman namin sinabing wala tayong gagawin. May gagawin tayo. Pero paano yun magagawa? Dahil kay Kristo. Lahat ng sulat ni Mrs. White, kuhanin nyo ng lahat. Lahat yun ay kampi sa sinasabi namin na kaya natin nagagawa yun kasi si Kristo ang nagpapalakas sa atin. Ngayon, punta tayo sa ating fundamental beliefs, mga kapatid. Ano ho ba yung sinasabi natin? Kaya ito po, dito pa lang ho, halata na ninyo. Huwag nyo na pong magpatigasin ang inyong puso. Mga kapatid, nakampihan ninyo yung hindi nagbabase sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist. Ano po ang sabi ho rito? Page 141. Salvation, including a living sanctified life on the basis of what Christ accomplished at Calvary. So, ang ibig sabihin, yung kaligtasan, kasama yung sanctification, nakasalig sa ginawa ni Kristo sa cross. Unawa na lang po mabuti kasi mas magagaling naman kayo sa English kaysa sa amin. No? Ang kaligtasan, kasama ang pamumuhay na may kabanalan, ay saan daw? Ano sabi dyan? Ay nakasalig on the basis of what Christ accomplished at Calvary. Nakasalig doon sa ginawa ni Kristo. Alam nyo, ganito yan, mga kapatid, ha? Ganito yan. Tampo lang ko kayo. Ito yung salvation. Buo. Yan yung ginawa ni Kristo sa Calvary. Buo yan. Pag tinanggap mo yan, hindi ka nagdadagdag. Namuhay ka na may kabanalan, hindi ka nagdadagdag dito. Yun yung point namin. Hindi ka magdadagdag yan kasi kompleto na accomplish ng ating Panginoon sa krus yan.
Eh, paano yung gagawa? Saan yung ganyan? Ay, ano yung gawin natin? Di ba magagawa tayo? Tama. Hindi ka nagdadagdag dyan. Kompleto yan eh. So, anong ginagawa mo? Sumusunod ka kasi umiinibig mo yung nagbigay sa'yo ng buong kaligtasan. Walang cooperation dito para mabuo ang salvation. Ngayon, yung mga termino na ginagamit na nakikipag-cooperate, ibig mo sabihin yan, tumutugon ka sa pagkilos ni Kristo. Yun yung part natin, pero ang problema, hindi po natin pwedeng i-credit sa atin yon. Ito, magbasa pa tayo, ha? Sabi ng iba, yung pagtanggap atin yon. Anong sabi ng ating fundamental beliefs? Even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings, but with God. Our faith is but a gift of God. Romans chapter 12, verse 3. As is our repentance, Acts 5:31. Our love arises in response to God's love. 1 John 4:19. At Fundamental Beliefs 124. So, sa mga hindi Adventist na nanonood ngayon, sabihin nyo, inyo pong libro yan. Di po, may mga talata po yan. At makikita po ninyo sa fundamental beliefs, huwag nyo sabihin na, doktrina kasi Mrs. White yan, wala hong spirit of prophecy dyan na nilalagay. Mga talata ng Biblia yan. Kaya ito pong puro kontra sa fundamental beliefs at ang pinangkukontra sulat ni Mrs. White ay questionably po yan. Sapagkat hindi po paniniwala ng Seventh-day Adventist na yan ang ating fundamental beliefs. Ano pa? Although repentance precedes forgiveness, sinners cannot by repentance fit themselves to secure the blessing of God. In fact, sinners cannot even produce from within themselves repentance. It is the gift of God. So, ang ganda-ganda ng sinasabi po rito, no? Mga kapatid, bagaman yung pagsisisi, mga kapatid, ang sabi ay precedes forgiveness, nagdadala doon sa kapatawaran, ang makasalanan ay hindi sa pamagitan ng pagsisisi, ito po ay fit themselves to secure the blessings of God. In fact, sinners cannot even produce themselves within themselves repentance. Yung pagsisisi natin, hindi rin nabuo yun sa ating sarili. Ano daw ito? It is the gift of God. Bakit? Acts 5:31, yung pagsisisi ng Israel, binigay din sa kanila. Tsaka, Romans chapter 2 verse 4, the Holy Spirit draws sinner to Christ in order that they may find repentance, his heartfelt sorrow for sin. Basahin nga natin yung Roma 2:4. Ano po ang sabi po dyan? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapininuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So, ibiruin mo, napaka-biblical ng ating fundamental beliefs, mga kapatid. Yung pong pagsisisi, kaya sinasabi po sa atin na hindi galing sa nag-originate sa atin, kasi inakay tayo para magsisi dahil sa nalaman natin ang kabutihan ng Diyos. Nalaman mo yun kung paano sinakripisyo ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So, sa pamagitan ng Holy Spirit, sabi diyan, the Holy Spirit draws sinner to Christ in order that they may find repentance. Ibig sabihin, ang Holy Spirit pinapaunawa sa atin yung kabutihan ng Diyos. At dahil doon, magre-response ngayon, malulumbay ngayon ang isang tao sa kanyang kasalanan. So magsisisi. That's why hindi sinasabi ng ating fundamental beliefs, gawa natin yon. Ito ay hirap na hirap tanggapin nitong mga taong ito. Kung magbabase lang ho tayo, alam nyo, tahimik na yung social media tungkol dito. Magbase lang ho kayong lahat, tayong lahat, sa ating fundamental beliefs, mga kapatid. So,
Ano po ang sabi rito? Page 281. People cannot earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Ito, didibatihin talaga ito eh. Ang problema, Brother Patrick, i-ignore nila itong binabasa namin. Hindi, maghahanap ako ng pangkontra dyan. Ganon. Sulat, kalkal ngayon sa mga sulat ni Mrs. White para kontrahin ito. Ngayon, kanino ang problema? Sa amin? Merong group chat eh. May ginawang group chat eh. Ako pinagkukwentuhan doon, nagtuturo ng mali. Kontrahin nyo po ito. Kontrahin nyo po ito. I-copy-paste nyo, putulin nyo ito, ilagay nyo ulit dyan sa inyong group chat, pag-usapan nyo. Alin ang mali dito sa sinasabi namin? Ano? So, ano sabi? Ang tao ay hindi makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Ang pagsunod ay bunga ng kaligtasan kay Kristo. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Kaligtasan kay Kristo, hindi doon sa ginawa natin. Mga kapatid, alam nyo, ewan ko na lang, bakit pa kasi ayaw nyong basahin ang fundamental beliefs? Makikita nyo to ha, yan, makakapanood nito. Kasi i-separate natin itong tanong to. Ang dami magko-comment dyan, pero puro salita, walang binibigay na referensya. Salita, basta tuto lang yan. Basta mali kayo. Ganon. Ay, nako. Ito ba? Sa page 131. Ang sabi, the gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Works, then, are not the ground of salvation, but its fruitage. Ang pasasalamat ng mga nakaranas ng pagpapatawad ay ginagawang kagalakan ang pagsunod. Ayon! Ang mga gawa, kung gayon, ay hindi dahil para maligtas, kundi ito'y bunga. Nakita nyo na? Yung pagsunod, kasi may nagtanong kanina, parang may nakita ko doon. Anong itong ginagawa natin? Mga kapatid, yung ginagawa natin yan, hindi natin nagdadagdag sa salvation. Nag-i-enjoy tayo. Ayan Basahin nyo po, please. Magbasa kayo ng fundamental beliefs para matapos na to. Mangaral na tayong lahat. Huwag nyo na pong debatihin. Alam nyo, hindi naman kami yung kinukontra nyo eh. Ito ang kinukontra nyo. Yung Adventist. Sa totoo lang. Ano po? Tagalogin natin. The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. Yung pong pasasalamat, kagalakan, ng mga nakaranas ng pagpapatawad ay ginagawang kagalakan ang pagsunod. Masaya sila. Ini-enjoy nila yung obedience, Makes obedience a joy. Therefore, works, ang mga gawa. Then, kung ganoon, are not the ground of salvation, ay hindi dahilan ng kaligtasan, but its fruitage, kundi ito'y bunga. So, yung pong pinagpipilitan po ninyo, na hindi, part talaga natin yan. Ang sabi ng ating fundamental beliefs, hindi yan ground of salvation. Huwag nyo na pong pagmatigasin ang inyong ulo. May mga follower kami na napagkakamalan kaming mali. Hindi po. Pag hindi kami nagbasa ng fundamental beliefs, mali na kami. Yung hindi nagbabasa dyan, puro Ellen White, ayun. Kasi, hindi naman ibig sabihin, mali yung kumot kay Ellen White. Yung sinasabi ni Ellen White, supportado ang ating fundamental beliefs. So, bakit nakakasunod ang tao? Ano sabi po dito sa ating sa page 282? Only through abiding in Christ can we render heartfelt obedience. So ano daw po? Sa pamamagitan lamang ng pananatili kay Kristo,
tayo makapagbibigay ng taos-pusong pagsunod. Kapag itinataas natin, ay ito may part, talagang may part. Itinataas mo sarili mo. Kami, may ginagawa din naman kami, pareho lang tayo. Nahihiya kaming sabihin na bahagi namin yon. Kasi kukontra kami dito. Ha? Ang pagkakaiba lang natin, hindi, may bahagi. Itinataas nyo ang inyong sarili. Kami naman, binababa namin. Alam namin may ginagawa kami. Alam namin na mayroong sumusunod din kami. Baka mamaya, mas mahigpit pa. Pero, hindi nyo maririnig sa amin. Hindi kasi tayo magkakasala kung sabihin natin, praise God sa tulong ng Panginoon. Di ba nga, yung mga blessing na binibigay sa atin, kahit na yan ay pinagtrabahuhan mo, kahit na yan ay sa negosyo mo nakuha, sa pagsusumikap mo nakapagpatayo ka ng bahay, nakabili ka ng sasakyan. Uy, ang ganda ng sasakyan mo. Ano sabi ng mga taong mapagpakumbaba? Pinagkatiwala lang sa amin yan. Kasalanan ba yon? Hindi. Pero ako sabihin, oo, maganda business ko ipunan ko yan, kapatid. Mayabang yon. Ganon ang nangyayari ngayon. Yung pagtataas sa kanilang sarili. Tingnan nyo, nakakasunod ba ang tao kapag nanatili kay Kristo? Hindi talaga natin magagawa ito, mga kapatid. Ito, tingnan nyo. Ito, tantarin natin itong fundamental beliefs kasi tamad magbasa. Sa lesson nga natin, nandoon na. Hindi ko alam kung paano itinuturon itong mga kontra sa atin. Ang Sabbath School lesson nakaraan ay nilinaw ng doon. Siguro, pag nagturo sila ng lesson, lampasan na lang nila yon. Sabi rito, the basis for this justification is not our obedience, but Christ. Kita mo na? At hindi ito. Kaya nga, si Pastor Brian nabubuli. Nang banggitin niya ito, halimbawa ito, kung ito ay babanggitin ko sa sermon, hindi ko ipakita yung reference, bully ang abot ko dyan. The basis for this justification is not our obedience, but Christ, yung pagsunod ni Kristo. Ang batayan para sa pag-aaring ganap ay hindi ang ating pagsunod, kundi si Kristo. Kaya yung salitang ginawa ni Kristo, ito po yung ibig sabihin nung termino na yon. For through one man's righteous act of the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one man's obedience, many will be made righteous. Alam naman natin yan, mga kapatid. Ang ibig pong sabihin yan, na sinasabi doon sa Romans 5:18, sa magitan ng labag na isang tao, pasok kasalanan, pero sa magitan naman ng isang tao, ayan na po, na si Kristo, marami ang naging matuwid. Diba? Opposite. Naging makasalanan ang lahat dahil kay Adan. Pero dahil si Kristo, naging matuwid naman ang marami. Bakit? Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon. Magbabasa po tayo ng talata sa Tito 3:3 hanggang 5. Sapagkat tayo rin naman ang unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga dadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa. Tingnan nyo nahayag daw. Tingnan po ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Ito si Kristo ito. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginawa nating sarili. Nakita niyo po ito? Hindi ho natin gawa sa ating sarili. Gawa ni Kristo. Yun yung suporta dito sa binabanggit po rito. The basis for justification is not our obedience, but Christ. May talata po tayo. Ayan. Hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu. Ayan, so, tingnan niyo po mga kapatid,
Ito pa. Brother Johnson, Bago ko ibigay kay... Ha? ibalik mo nga doon sa slide na nauna. Ito? Yan. Kasi may karugtong yan dito sa ating fundamental beliefs eh. Gusto ko lang i-share para makita po nila. Kasi nga, ito yung lagi nilang kinukontra, Brother Johnson, at pinagtatawanan. No? Ito sabi diyan, the basis for our justification, for this justification is not our obedience, but Christ. For through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. By one man's obedience, many will be made righteous. Ang karugtong dito sa ating fundamental belief, Brother Johnson, babasahin ko lang ito. Sabi Nandito niya, yata yan eh. He gives this obedience to those believers who are justified freely by His grace. Napakaliwanag po nun. Ulitin ko. He gives this obedience to those believers who are justified freely by His grace. So tama, Brother Johnson, na yung pagsunod na ginawa ni Kristo, yun ang ibinigay niya sa atin. Yan. Pero hindi matanggap yan ng iba. Katawa-tawa sa kanila yan. Yun. Kasi ang gusto nila, yung pagsunod nila. Yan. Ngayon, ang problema dito, Brother Johnson, kapag sinabi natin na yung pagsunod ni Kristo ang ibinigay sa atin, sasabihin nila, ay di wag na tayong sumunod. Ayun ang mali. Kaya yan ang medyo nakakatawa. Kasi nga hindi nagbabasa nito. Ang kailangan natin sa justification ay yung pagsunod ni Kristo. Ang sasabihin nila, ay wag na tayong sumunod. Hindi naman yun ang pinag-uusapan. Wala naman doon ang usapan. Ang usapan dito ay yung salvation. Pero Brother Gomer, kanina, maliwanag na sinabi mo na nga na yung ating pagsunod ay bunga na nitong proseso na pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, yung ating pagsunod ay pagkatapos na tayo ay i-justify ng ating Panginoon. Yan. Ini-enjoy natin, masaya tayong sumusunod. Hindi Correct. para maligtas kasi masaya tayo kasi niligtas tayo. Hindi yung sumunod ka muna bago ka i-justify. Yan ang sinasabi natin. Ngayon, ang ginagawa nila para pa sinungalingon tayo, kukuha ng sinasabi ni Ellen White doon sa sanctification process. O, di ba mga kapatid? Kaso, ang problema, kay justification, sanctification, doon sa unang binasa natin, ito po'y gawa din ng ating Panginoon. Kasi nga, wag natin ipagmalaki yung ating gawa. Wag natin i-credit sa atin. Yan yung ibig pong sabihin yan, mga kapatid. Ngayon, tingnan mo ha. Dito sa binasa natin kanina, ang sabi po dito, sa page 291, in the judgment, God looks for justification with its fruit, not in the sense of faith plus work saves, but of justification as the source of sanctified living. Ito po'y nasa Handbook of SDA Theology. Ito po'y napakahalagang libro natin. Mas ginagamit pa po ito kaysa sa sulat ni Mrs. White pagdating sa doctrinal. Mga kapatid, kaysa sulat ni Mrs. White, hindi po siya theological. Payo po siya. Payo po sa atin yan. Hindi po natin po pwede. Ayaw ni Mrs. White, nagagamitin natin yan na doktrina yung sulat niya. So, ano daw po sabi? Sa paghatol, hinahanap ng Diyos ang pag-aaring ganap kasama ang bunga nito. Ayun, kasi, paano yan? Maliligtas ka ba kung hindi ka susunod? Hinahanap talagang, kaya nga sabi rito, sa judgment, hahanapin doon yung pagsunod. Hindi dahil sa, doon ka maliligtas, kundi dahil sa walang bunga. Kasi Brother Johnson, ganito po yan, para maintindihan po natin, bakit hindi po tayo pumapayag doon sa faith plus work? Okay? Kasi parang lalabas nito, Brother Johnson, ganito yon. May faith na ako. Dagdagan ko na lang ng work. Plus work nga eh. Yung ganung formula, mga kapatid. Hindi. Kundi, ang tamang formula,
kung mayroon kang tunay na pananampalataya, automatic po yun magbubunga. Yon. Yun ang dapat nating maintindihan. Parang ganito, inihandog ba ni Isaac o ni Abraham si Isaac para maging genuine yung faith niya? Or inihandog niya si Isaac kasi genuine na yung faith niya? Sana maintindihan po natin ang pagkakaiba nun, mga kapatid. Tama, tama. Kasi ginagamit yan sa maling understanding eh. Hindi po inihandog ni Abraham si Isaac para maging genuine ang faith niya. Kundi, inihandog niya si Isaac kasi genuine na yung faith niya. Yeah. Correct. Kasi kung hindi genuine, No? hindi niya ihahandog. Correct. Hindi niya, pwede niyang ihandog yun, Brother Johnson, na para bagang yun nga, plus work ang lalabas. O kaso hindi eh. Ganon ang lalabas nun, plus work. Oy, may pananampalataya na. Ay, ano pang sunod? Ay, ihandog. Plus work yun, pagka ganon. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon, kundi, ang dahilan ng paghahandog ni Isaac, ni Abraham kay Isaac, ay yung talagang genuine faith na nagmumula sa kanya. Yan. Yun ang root kung bakit nakita yung fruit. Kasi yung root na faith, genuine. Kaya talagang magkakaroon yan ng fruit. Tama. Kaya nga, kapag walang fruit, yan yung ibig sabihin no, na yung kanyang faith hindi totoo. Yan. Dahil wala hong genuine faith na hindi magbubunga ng pagsunod. Ito Correct. yung lagi nating sinasabi. Ito yung doktrina ng Seventh-day Adventist na hindi matanggap ng marami. Yeah. Na kapag ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoon, magsasabat ka. Hindi ka kakain ng karumal-dumal kasi ito yung kalooban ng Panginoon. Hindi mo ginagawa yun para maligtas, kundi ginagawa mo yun kasi mayroon kang tunay na pananampalataya. Yan po yung dapat nating maintindihan dyan, mga kapatid. Yan. Hindi po natin sinasabi dito, wag na kayong sumunod. Hindi ganon. Ay kung Alam mo- sasabihin mo, faith plus work, mali po talaga yan. Alam mo, Hindi po doktrina ng Biblia. Brother Gomer, tama itong ating fundamental beliefs na mayroon talagang ganyang pananaw na lalabas. Pakinggan nyo ha. Ito, gising po mga kapatid ha, kayo mga plus work. Gising po kayo dito. Basahin nyo ito. Ipaliwanag nyo sa amin na mali ito. Page 138. Ang sabi ho dito, many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. O, kita nyo na? Marami daw, ang maling paniniwala ng kanilang katayuan sa harap ng Diyos nakasalalay sa mabuti at masamang gawa. Ibig sabihin, parang ibabase ng Diyos ang kaligtasan mo dahil doon sa ginagawa mo, mga kapatid. Ito daw sabi, mali. Ang ibig mo sabihin, yung salvation, parang hindi pa nangyari sa justification. Doon pa lang sa iyong, sa katayuan mo, sa ginagawa mo. Kapag ka ang paniniwala, ang Diyos, magbabatay sa ginawa mo, yun ay mali. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung mali dito ay yung pong, tingnan nyo ha, yung pong sanctification process, yung pong pagiging masunori natin, yung pong ating pagiging, yung pong masipag sa pagdalo, sa paghandog, ikapo, sa pangangaral, lahat, yan, ay hindi po natin tinitingnan yan. Hindi natin pinapaniwalaan na yan ang gagawing basahan ng Diyos. Kaya natin ginagawa yan, nangyari na po yung justification. Yung ating paniniwala ngayon, hindi ho yan ang basehan, kundi yan po ay bunga. Ganon pa man, sa paghatol, kailangan nandoon yon. Kasi,
niligtas tayo ng libre pero hahatulan tayo sa pamamagitan ng ating ginagawa. Kasi pag hindi po natin nakita ang resulta sa atin, hindi totoo ang pananampalataya mo. Ganon yon. Pagka ang ugat ay payat at wala, hindi yan magbubunga. Ganon yung pananampalataya. Kaya nagbubunga kasi genuine yung faith. Sabi nito, ulitin ko lang ho, napakaganda ho nito mga kapatid. Many wrongly believe that their standing before God depends on their good or bad deeds. What kind of faith did Abraham have? Ito yung binanggit ni Brother Gomer kaina, that he had a genuine living faith in God was demonstrated by his obedience. Ayan, sabi diyan, it was on the basis of this dynamic faith that he was justified. Yan po mga kapatid. Tapos, sabi rito, tingnan nyo po ito mga kapatid. Kahit na nga yung sanctification, kaya hindi namin tinataas ang ating sarili. Bakit? Page 140. Neither justification nor sanctification is the result of meritorious work. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. O, kita mo na, pati yung sinasabi nating gagawin natin, hindi po meritorious work yun. Huwag natin sasabihin, ambag natin yon. Huwag natin sabihin, bahagi natin yon sa salvation. Kahit na yung sanctification, kontrahin nyo po ito. Huwag ko kayong humawak ng brother. Huwag kang maghanap ng maraming sulat ni Mrs. Faith. Tahiin mo, ipopost mo dito sa ilalim ng video na ito. Ituwid mo ito. Kung mali ba ito o tama. Kung tama ito, ano pang usapan? Ngayon, kailangan nyong sabihin, mali ito. Bago kayo mag-post ng mga referensya na gusto nyo. Kasi, hitutol kayo rito. Pero kung sang-ayon kayo dito, sayang lang yung ginopot nyo. Actually, susuporta yun dito eh. Ang pagbibigay katuwiran o pagpapakabanal ay hindi bunga ng karagdagang gawa. I-check nyo kung tama pagkakatagalog ko. Ang pagkaintindi ko dyan, ang pagbibigay katuwiran o pagpapakabanal ay hindi bunga ng karagdagang gawa or meritorious work. Ang dalawa ay bunga lamang ng biyaya ng katuwiran ni Kristo. Both are solely the result of Christ's grace and righteousness. Ito pa matindi, Brother Gomer. Last next slide. We can contribute, no? We can contribute nothing. Aywan ko. Contribute, mali, ano pa? Siguro maganda nga, umalis na lang kayo sa Adventist eh. Kasi kontra lang na kayo, kung pang ano lang, huwag naman. Mag-aral lang siguro kayo ng tama. Kasi ito nga yung stand natin eh. 148. We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. We can only receive it. No one other than Christ is righteous. Romans 3:10. Independent human righteousness is only filthy rags. Kaya yan ang ayon-ayon namin tanggapin, ayaw namin sabihin na, mayroon kaming gawa, mayroon kaming, contribution, may cooperation kami sa Panginoon. Yan yung mga natutunan namin sa nilalait yung Pastor Brian Tolentino, Pastor Ryan Martinez, Pastor Bion Capiendo, iba pang pastor, Melvin Hamura. Ito yung mga natutunan namin sa kanila. Kaya nadadamay na rin kami sa inyong panglalait sa kanila, pero sila po ang nakakaintindi ng tama. Kaya naman ang mga kapwa, mga follower lang naman, bakit kayo maniniwala sa layman? Ang hindi naman nag-aral. Hindi ba kayo nagtataka? Layman din kami Kung nagkataon na hindi namin pinag-aralan. Sabi nga namin ni Brother Gomer, Pastor, mabuti na lang. Sinuplayan nyo kami ng mga referensya. Kasi kung hindi namin nabasa yung mga pinapangaral nyo, numero 1 kaming kalaban ninyo.
Sipin nyo yan. Totoo. Ang paibahan namin na Brother Richard, binasa namin yung kanilang pinaghanguan. Kaya mas maganda mga kapatid, sa ilan na kontrahin nyo sila, gayahin nyo kami, kinaibigan po namin ang mga pastor. Pastor, saan nyo kinuha yon? Parang parang medyo kakaiba, parang ang daming kontra. Meron ba tayong referensya niyan? O meron, ito, tama pala kayo, pastor. O ganon ang ginawa namin, mga kapatid. Brother Gomer. Ito ko lang i-share ito, Brother Johnson, para... I-share screen mo kung maganda yan. I-share ko lang para makita po ninyo ha. Dali lang. Ito. Medyo to I-share screen natin. Sandali. Pa-share screen muna. Okay. Ayan. Basahin nyo ito mga kapatid ha. Medyo marami ang tataas ang kilay rito, Brother Johnson. Sigurado. Pati, noo. Ayan, nakikita na ba? Kita. Ayan. Sabi dyan, ito, pag puputulin mo kasi ito, sa kanila to kampi. Pero pagka binuo mo, ay hindi. Kasi sabi dyan, basahin na po natin. Righteousness is obedience to the law. Okay? Tandaan po natin, ang ibig sabihin ng righteousness, ayon sa ating handbook, okay, ay right relationship with God. Ibig sabihin, para magkaroon tayo ng right relationship to God, ay kailangan tayong masunurin sa kautusan. Sabi dito, righteousness is obedience to the law. The law demands righteousness. And this the sinner owes to the law, but he is incapable of rendering it. Kita nyo The only way in which he can attain to righteousness is through faith. By faith, he can bring to God the merits of Christ, and the Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Ay napakaliwanag po nito. The Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Christ's righteousness is accepted in place of man's failure, and God received pardons, justified the repentant believing soul, treats him as though he were righteous, and love him as he loved his Son. This is how faith is accounted righteousness. Yan pala yun, mga kapatid. Okay? May isa pa dito, nababasahin ko naman, pagdating naman doon sa sanctification naman. Tingnan po ninyo medyo bibilisan ko lang to. Marami ito, kaya lang hindi natin pwedeng basahin lahat. Okay? Ito. Tingnan po ninyo ano ba ang justification? Sabi dyan, justification accords a repentant sinner the right to enter the highway of the kingdom and travel there. Kaya nga yung justification, Brother Johnson, sa ating fundamental beliefs is title to heaven. Tama. Okay? Pero meron pang kasunod. Ang sabi niya, but it does not provide the power to make progress upon it. May titulo ka na sa langit. Pero, ang sabi dito, it does not provide the power to make progress upon it. That power is imparted by the indwelling Christ. Ayun. Ibig sabihin, Brother Johnson, nung ginastify tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nagbago yung ating estado, tayo ngayon ay beneficiary na ng langit. Okay? Ano ang susunod na gagawin ni Kristo sa atin? I-ready niya tayo para maging fit tayo sa langit. Dahil hindi naman natin yun magagawa sa sarili natin.
Sino hong kayang gawin yung sarili niya na maging fit sa langit? Wala. Ang makakagawa niyan, sabi niya, that power is imparted by the indwelling Christ through the lifelong process of sanctification. Napakaliwanag po nito mga kapatid. From faith in Christ's death, the justified sinner is to rise and walk in the newness of life. So, ang tutulong para sa ating Brother Johnson para maging qualified tayo sa langit, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Sabi dito, although justification does not provide him the power to walk along the highway of a new life in Christ Jesus, it does assume this to be his intent. Nandun sa puso ng mga mananampalataya yan. In fact, justification would be futile if he declined to do so. And unless such an experience follows, there is no evidence that justification has taken place. The subsequent life attests the reality of justification. Kaya nga yung tunay na pananampalataya ay magbubunga talaga yun, Brother Johnson. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Justification and sanctification are two steps in salvation. Ayan po yun, mga kapatid. Brother Johnson. Ayan, meron pa akong babasahin kasi baka sabihin naman ng iba, bakit parang hindi ako naniniwala kay Mrs. White? Magagalit lang lalo yung mga reform. To, mga kapatid, kukuha ko ng kasi ang mangyayari, kukontrahin lang ito ng isang kapatid na LGT. Kukontrahin to, ang ipapangontra to lahat ng sulat ni Mrs. White. Pero, ang kukot niya, mga sanctification o payo sa mananampalataya ni Mrs. White. Pero kung pag-usapan ay yung tungkol sa kaligtasan at righteousness by faith, ayon kay Ellen White, ito ang sinasabi niya. Tingnan nyo ha. Ito po ang kanyang sinabi. We have no righteousness of our own with which we meet the claims of the law of God. But Christ has made a way of escape. He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. He lived a sinless life. He died for us, and now He offers to take our sins and give us His righteousness. So nakita po ninyo, no? Yung katuwiran na ibinihis natin, ito'y katuwiran ni Kristo. Kung si Kristo, mga kapatid, nabuhay siya sa lupa sa gitna ng mga pagsubok at mga tukso, kailangan din natin harapin. Ibig sabihin, yung mga pinagdaanan na pagdadaanin din natin. So namuhay siya na walang kasalanan, namatay siya para sa atin. At ngayon ay nag-aalok siya na kunin natin yung kasalanan, ang sabi diyan, kasalanan, and give us. Kinunin niya yung kasalanan at ibinigay sa atin ang kanyang katuwiran. So, yung kasalanan natin, tinanggal niya at ang ipinalit yung kanyang katuwiran. Iyan yung righteous. Kasi nandun sa tanong anong ibig sabihin ng righteousness by faith? Sabi ni Brother Patrick, kaya naalala ko, kaya binasa ko ito, kapatid. Yung righteousness, ito yung ibinibihis, yung tinatawag na imputed, yung justification, tinanggap natin, imputed righteousness. Imparted righteousness, ito yung ipinamumuhay na natin, yung righteousness ng ating Panginoon. Ito preach Christ in every sermon. Lift up Jesus as the hope of the world. The cross of Calvary must be the foundation of every message. Yan ay nasa Evangelism, page 186. At dito naman, we have nothing in ourselves by which we may obtain salvation. Tingnan nyo mga kapatid, tingnan mo mabuti. We have nothing in ourselves by which we may obtain salvation. Our only hope is in receiving. It is a free gift of God. Wala tayong kakayanan, wala tayo para magkaroon ng makapagtamo ng sarili nating kaligtasan. Ang atin lamang pag-asa ay tanggapin
itong libre. Yung illustration ko kanina, tanggapin ito. Yung pagtanggap, sabi sa ating fundamental beliefs ay hindi rin galing sa ating sarili, kundi kinilos tayo ng banal na espiritu na magsisi, magrepent, kaya tinanggap natin yung offer na salvation. Ito matindi, no? Mga kapatid, the proud heart strives in vain to earn salvation. Yan ang dahilan kung bakit kahit na anong sabihin nyo sa amin, hindi kami papayag na paangkinin nyo rin kami na mayroon kaming ambag dahil mali. Ano sabi rito? The proud, yung mapagmataas na puso, strives in vain to earn salvation by good works. For though one cannot be saved without good works, yet this alone will not suffice to win eternal life. Yan. After he has done all he can, Christ must impute to him his own righteousness. Mga kapatid, sana naman ay ano to? Ay, ito pa pala. Ayan. Basahin ko pa ito. Sanctification is not the work of a moment. Ito kasi yung stop sinning nga, Brother Gomer. Stop sinning. Sinless. Perfect. Ano sabi ni Mrs. White? Sanctification is not the work of a moment, an hour, a day, but of a lifetime. It is not gained by a happy flight of feeling, but it is the result of constantly dying to sin and constantly living for Christ. Pero wag natin i-judge at wag natin pipilitin, mga kapatid, na ipatanggap sa mga tao na kailangan wala ang mahid ng kasalanan. Paano pag nagkasala? Manlupay-pay na tuloy yan. Kasi sabi ni Mrs. White, hindi ito isang iglap, hindi ito isang araw, isang oras, isang araw. Ito po ay lifetime process. At ito isa pamagitan po ng constantly living for Christ, yung tuloy-tuloy na pamumuhay kay Kristo. So ito po, mga kapatid, ang ating position. Wala tayong magagawa, ayaw lang tanggapin. Pero wag nyo kaming pagbintangan na nagtuturo ng mali. Scam daw itong ating tinuturo dito. Paano naman kaya naging scam yan, kapatid? Scam ba yung ating doktrina? Nako. Ayan, salamat, brother. At yan, 10:30 usapan namin ay alas 10 lang ay na 10:20 10:30 na tuloy. So maraming salamat po, mga kapatid. Sana po ay naliwanagan po kayo dito. Sana po'y nakatulong ho ito sa inyo. Huwag po tayong magpapadalos-dalos. Tingnan nyo pong mabuti, sino yung nasa position ng church. At kung yung mga nami-misinterpret tayo, ay sana nakatulong po ito para maging malinaw.